Binalot po ng kontrobersya ang katatapos lamang na Miss Universe 2023 pageant na pinanalunan ni Miss Nicaragua kauna-unahan para sa kanilang bansa. Kaya talagang nakaka-proud yan para sa kanila. Take note, malaking selebrasyon ito. Katulad ng nangyari noong mga nakaraang taon na tayo po ay nanalo naman. 2015, 2018 at syempre nung 60s, 1960s, 1969 at 1973. Alam na natin kung sino yung mga yan. Anyway, malaking kontrobersya dahil nga dito sa nangyaring post na ito ng isang Miss Universe page. Dineklara dito na kasama si Miss Philippines sa top 5. Pero yun nga, sa announcement, hindi siya kasama. Sa halip ay ang kasama po ay ang Miss Thailand. So, kalaunan, binilit din po yung post na yon at pinalitan na itong top 5 nga na ito. So, ang mga netizens ay humihingi ng paliwanag. Ano nangyari dito? Pero ngayon, naglalabasan na po. Marami na pong ebidensya na mukha talagang ang totoong nasa top 5 ay si Miss Philippines. So, titignan natin. Marami pong naglalabasan ngayon. Sabi, unahin muna natin ang mga komento ng mga netizens. Hindi natin maiiwasan na maging disappointed ang mga kababayan natin. Dahil kitang-kita naman po, hindi lang po ang mga kababayan natin, kahit po yung mga pageant enthusiast na malalaking celebrity na, sabihin na natin sa larangan ng modeling at pageant, ay bigo rin, yung tipong na-disappoint din dahil nga hindi nakasama, as expected sana, si Michelle D sa Miss Universe, sa top 5. Anyway, sabi na itong isa, politics played a big role. Michelle Marquez D proved to be a worthy opponent, a dangerous one, so to speak. She played or displayed an explosive and splendid performance, which renders her to be included in the top 5, sana. Up to the top 3, sana. Totoo naman, kakaiba yung kanyang ipinakita. I may not be a fan, dahil siguro kahit nga yung Miss Universe, ngayon, yung katatapos na yan, hindi ko yan napanood din dahil napaka-busy natin. Pero nag-o-online tayo pag hindi na busy, so kaya nababasa natin yung mga ganitong klaseng komento. At yun nga, nagiging aware tayo kung ano yung mga nangyayari. Alright. I believe that the outcome was doubtful and highly questionable. Napaka-questionable talaga. Hindi lang po para sa mga Filipinos, kahit ulitin natin, kahit sa malalaking or mga social media personality na bihasa sa larangan ng pageant. It is always about politics. We can do nothing or not do anything about it. The winners were deserving, but Michelle should have at least placed on the top or in top 5. Tama. You see, ganito ang nababasa natin. Hindi man sabihin na natin, sige, mga kababayan natin yan. Pero, kahit po yung mga pageant fans, ordinaryong fans ng pageant, ay ganun din ang kanilang palagay tungkol kay Michelle D. So, tignan natin yung mga naglalabasang development tungkol nga dito. Sabi nga nung ilan, talagang may nangyaring hindi maganda, hindi tama. At kung sakali man na may pagkakataon, ay sana'y mabago pa daw. Pero yun nga, I doubt. Sabi nung isa, ito nabasa rin lang natin Hello, BOP. I was seated close to the 3 hosts when they announced the top 5. After Colombia was called, the stage director, guy with the long hair, and the female staff ran to the hosts and rechecked the card they were holding. I was hoping a Steve Harvey moment. I think there was really something wrong in the announcement, but they just let it go. Yun yung masama, yun yung masaklap. They just let it go. Pero may pagkakamali. Dahil yun nga, napansin din ng mga netizens yung video kung saan nga ina-announce na yung huling kasama sa top 5 at initially talagang nakafocus kay Michelle D yung camera. So siguro, di ba, as instructed, yung cameraman talagang naandun na yung focus. Pero all of a sudden, it was Miss Thailand na tinawag na. Alright, so yun po. Ito hindi man to confirm, pero why speak or post like this kung hindi niya talaga or kung wala siyang basihan, 'di ba? Hindi maganda. Pero posible na malakas ang kanyang ebidensya dito sa sitwasyong ito nga. Kaya pinost niya yung kanyang nalalaman. Ito pa, meron daw na isang pageant insider na nag-report
Michelle or Miss Philippines scored higher than Miss Thailand by 4 points, 6 points including the national costume. Michelle Marcus D of the Philippines won at least or at 3 special awards in the 72nd Miss Universe pageant. The judges were ignored and the pageant official resigned. So, yung mga pangyayaring yun, dahil nag-resign na po yung president. Okay. Tapos yun nga, it was reported na mas mataas di hamak ang score ni Michelle D kesa kay Miss Thailand. We have nothing against anyone pero kitang-kita naman po kasi, kahit siguro yung hindi masyadong maalam sa pageant, makikita mo kung paano nag-shine, kung paano nag-stand out ang isang Michelle D. Lalo na sa long gown at syempre nga doon sa kanyang swimsuit. Anyway, so don't you think it's about time the Philippines quit participating? Ito yung malabo. Okay? Ito talaga yung malabo. Like what I said, alam naman ng buong mundo Kitang-kita naman ng lahat ng nanood na Michelle D is by far, 'di ba? By far the real winner doon sa segment na 'yon. Long gown. Dahil sa swimsuit naman, papasok siya sa top 10. So, pagdating sa long gown, ang layo. Grabe yung pagiging iconic ng kanyang gown. Talagang tatatak. Meron pang isang, or dating trainer ata yun, or anyway, kung sino man siya, na ng Miss Universe din. At yun nga ang kanyang saloobin din na disappointing dahil ina-expect niya na si Michelle talaga ay papasok. Dahil doon pa lang sa kanyang presentation of the gown ay talagang spectacular na po ang dating. So yun, hindi natin masisisi yung mga kababayan natin na nagsisigaw ng sabihin na nating hustisya at sana ay paliwanag kung ano yung totoong nangyari. Good luck!